Enero 2004. Sa isang bakanteng lote sa bayan ng Basista, Pangasinan, natagpuan ang bangkay ng isang babae, nakasiksik sa loob ng isang sako. Puno ng pasa at sugat ang kanyang katawan, may tama ng baril, at malinaw ang bakas ng matinding pagpapahirap bago siya tuluyang pinatay. Ang biktima ay si Jackie Montemayor. 7 taon ng kasal sina Jackie at Norman Montemayor. Ipinanganak si Jackie sa Maynila at nakapagtapos ng vocational course bago nagtrabaho bilang admin assistant sa isang food company. Doon niya nakilala si Norman, isang chemist. Naging magkasintahan sila at makalipas ang 3 taon ay ikinasal. Si Jackie ay 22 taong gulang at si Norman ay 27. Sa una, payapa ang kanilang pagsasama. Mula sa pagrerenta ng bahay, nakaipon sila at nakabili ng sariling bahay at lupa sa isang village sa bayan ng Basista, Pangasinan. May sasakyan, may maayos na kabuhayan, ngunit may isang pangarap na hindi natupad, ang magkaroon ng anak. Ayon sa mga doktor, walang problema kay Norman. Si Jackie ang may hormonal imbalance. Dahil dito, napagkasunduan nilang huminto muna sa trabaho si Jackie upang maalagaan ang sarili. Sa simula, inakala niyang ito ay magiging daan upang mas mapalapit sila sa isa't isa. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, unti-unting nagbago ang ugali ni Norman. Mula sa panunumbat sa gastusin, nauwi ito sa sigawan, pagmumura at pagbibintang. Lahat ng pagkukulang ay isinisisi kay Jackie. Mataas na bill ng kuryente, matagal na pagligo, kahit ang paggamit ng ilaw. Tiniis ni Jackie ang lahat, ngunit ang pinakamabigat ay ang paulit-ulit na pag-insulto sa kanyang pagkatao. Nang sabihin ni Jackie na nais niyang bumalik sa trabaho sa Maynila, mariing tumutol si Norman. Para sa kanya, mas mahalaga ang papel ni Jackie bilang asawa sa bahay kaysa sa sarili nitong pangarap. Habang lumilipas ang mga taon, lalong naging malupit si Norman. Isang araw, muling nakasalubong ni Norman ang kanyang kababata na si Jomel Kaingat, isang pulis. Madalas na bumisita si Jomel sa kanilang bahay at doon niya napansin ang katahimikan at takot ni Jackie. Madalas niya ring marinig ang paninigaw ni Norman sa asawa kahit may bisita. Hanggang isang araw, nakita ni Jomel ang pasa at black eye ni Jackie. Sa kalaunan, inamin ni Jackie ang katotohanan. Madalas siyang bugbugin ng asawa. Inialok ni Jomel ang tulong. Ospital, mediko-legal, at pagsasampa ng kaso. Ngunit tumanggi si Jackie. Umaasa pa rin siyang magbabago si Norman. Sa gitna ng problema at pangungulila, unti-unting nahulog ang loob nina Jackie at Jomel sa isa't isa. Isang relasyon na nagsimula sa pagkalinga at nauwi sa isang lihim na pagtataksil. Tumagal ang kanilang relasyon ng mahigit 1 taon. Hanggang isang madaling araw, nahuli ni Norman ang katotohanan. Narinig niya si Jackie na may katawagan sa telepono, ang mga salitang "I miss you" at "I love you." Sa galit at selos, brutal niyang binugbog si Jackie. Sa takot na mapatay, tumakas si Jackie at humingi ng tulong kay sa pulis na si Jomel. Naospital siya at tuluyang nagsampa ng kaso laban kay Norman. Ngunit nawala si Norman. Matapos makalabas ng ospital, pansamantalang nanirahan si Jackie sa bahay ni Jomel. Isang araw, bumalik siya sa kanilang bahay upang kunin ang ilang dokumento. Isang desisyong tatapos sa kanya. Iyon ang huling beses na nakita siyang buhay. Batay sa CCTV, nakita si Norman na pumasok sa bahay at makalipas ang ilang minuto, lumabas silang magkasama. Kusang loob ang pagsama ni Jackie. Marahil umaasang mag-uusap pa sila bilang mag-asawa. Ngunit ilang oras matapos iyon, natagpuan ang bangkay ni Jackie sa loob ng isang sako. Pinahirapan, binugbog, at pinatay. Hindi nagtagal, isang huling trahedya ang naganap. Sa harap ng bahay ni Jomel, bigla siyang hinarap ni Norman. Umiiyak, may dalang baril at paulit-ulit na binibigkas ang salitang traidor.
Isang putok ang umalingaw-ngaw. Patay si Jomel. At matapos iyon, tinapos na rin ni Norman ang kanyang sariling buhay. Sa huli, 3 buhay ang nawala at isang kwento ng pag-ibig, pananakit at pagtataksil ang naiwan. Isang paalala na ang karahasan. Kapag pinabayaan, ay laging may trahedyang kahihinatnan.